Magandang araw bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Lubimir Julian. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakikiisa ang PNP sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ngayong araw, ika-9 ng Abril bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga Pilipino noong World War II. Muling binibigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. At ito mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawa sa 4 na sospek sa sip-sip diesel modus ang naaresto ng Quezon City Police District matapos matunton ang sasakyang ginamit sa pagnanakaw ng krudo sa Fairview, Quezon City. Ayon kay QCPD District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, natukoy ang mga sospek sa pamamagitan ng plaka ng sasakyan na nakita sa Omega Avenue at CCTV footage sa Corbett Street noong ika-31 ng Marso taong kasalukuyan. Inamin ng dalawang sospek na kapwa 26 anyos na sangkot sila sa pagnanakaw ng diesel at ibinenta ang humigit kumulang 70 litro ng krudo sa Barangay Payatas sa mas mababang halaga upang maibawi ang kanilang pagkatalo sa online gambling. Lumabas din sa investigasyon ng isa sa mga sospek ay may nauna ng kasong theft sa Cavite na may kaugnayan din sa parehong modus. Patuloy na mga nagsasagawa ng operasyon ng pulisya upang mahuli pa ang mga kasabwat sa insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang most wanted person na nahaharap sa kasong murder sa isinagawang joint operation ng mga kapulisan sa Barangay Kabaruan, Cagayan City, Isabela, nito lamang ika-9 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Mau, 42 anyos, residente ng Barangay Tagaran, Cagayan City. Siya ay kabilang sa top 3 city most wanted person ng Bacolod MPS at top 8 provincial most wanted person ng Lanao del Norte PPO at may kaugnayan umano sa Dawla Islamia. Matagumpay na naaresto ang suspect sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Cagayan Component City Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Isabela Police Provincial Office sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ayon naman kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, na ang pagkakaaresto sa sospek ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan laban sa mga most wanted persons at mananatili ang kapulisan ng Isabela na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng lalawigan ng Isabela. Ito po si Patrolwoman Maria Señora Jimenez Agbuya mula sa Isabela Police Provincial Office, nag-uulat para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakibahagi ang Northern Police District sa isinagawang inspeksyon ng National Capital Region Police Office sa ilang istasyon ng LRT sa nasasakupan ng NPD upang tiyakin ang kaligtasan ng mga commuters at ang presensya ng kapulisan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, District Director ng Northern Police District, ang pakikiisa
sa inspeksyon na isinagawa sa pamumuno ni Police Major General Anthony A. Aberin, Regional Director ng National Capital Region Police Office. Sa isinagawang inspeksyon, personal na sinuri ang deployment ng mga kapulisan sa istasyon, gayon din ang kanilang kahandaan, pagiging alerto at visibility upang masiguro ang agarang pagtugon sa anumang insidente. Inobserbahan din ang daloy ng mga pasahero, mga umiiral na security measures at ang pangkalahatang kalagayan ng mga commuter sa loob ng istasyon. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng NCRPO at NPD upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga pampublikong transportasyon, alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Blaiselet Esperanza, alagad ng Nakibahagi ang Abra Police Provincial Office sa sinagawang Lakad Kalayaan 2026 noong 9 ng Abril taong kasalukuyan sa Casamata Hill Zone 5, Bangged, Abra. Bilang bahagi ng paggunita sa 84 na araw ng kagitingan na may temang ang bawat hakbang pasulong ay pagpupugay sa mga hindi kailanman umurong. Sinimula ng aktibidad sa pamamagitan ng Freedom March. Bilang tampok ng programa, isinagawa ang wreath-laying ceremony sa Shrine of Abreño Fallen Soldiers and Veterans na pinangunahan ni Honorable Mayor Perfecto Cardenas. Sinundan ito ng 21-gun salute na isinagawa ng 142nd Community Defense Center, 14th Regional Community Defense Group, Reserve Command Philippine Army. Bilang paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayani noong ikalawang digmaan pandaigdig. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Philippine Army, katuwa ang local government ng Bangged sa pangangasiwa ni Honorable Mayor Perfecto B. Cardenas, Local Chief Executive of the Municipality of Bangged, kasama ang Abra PNP na pinasimulan ni Police Lieutenant Colonel Jetro O. Muog, Deputy Provincial Director for Administration, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, na inorganisa ng 142nd Community Defense Center sa pamumuno ni Major Jesse B. Adon, OS Philippine Army Director, Lieutenant Colonel Ferdinand A. Baluyot, Commanding Officer ng 50 IB 5ID Philippine Army, Lieutenant Colonel June P. Aguyos, Commanding Officer ng 142nd RRIBN at ang World War II Veterans. Sa mensahe ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, na ipinaabot ni Police Lieutenant Colonel Muog, kanyang binigyan diin na ang kagitingan ay hindi lamang ginugunita sa kasaysayan kundi patuloy na ipapakita sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, integridad at dedikasyon sa tungkulin. Katapangan, sakripisyo at pagkamakabayan na ipinamalas ng mga veterano at mga bayani ay nanitili bilang isang pangmatagalang pamana para sa mga susunod na henerasyon. At binigyan din nito ang kahalagahan ng pag-alala sa mga kwento ng mga nagtanggol sa bansa upang ang mga katangiang pagmamahal sa bayan, katatagan at serbisyo ay patuloy na bibigay inspirasyon sa mga Pilipino ngayon at sa mga susunod na taon. Dagdag pa niya na nanatiling matatag ang pangako ng Abra PPO na itaguyod ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani, kalayaan, katarungan, kapayapaan at dignidad ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod pa na taon. Mula dito sa Casamata Hill Zone 5, Bangged, Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Naaresto ng mga tauhan ng Asipulo Municipal Police Station ang number 3 Regional Top Most Wanted Person ng Police Regional Office Cordillera para sa kasong acts of lasciviousness sa isang operasyon na isinagawa sa bayan ng Asipulo, Ifugao noong 8 ng Abril taong kasalukuyan.
Ayon kay Police Colonel Jeremias B. Oyawon, Provincial Director ng Ifugao PPO, ang matagumpay na operasyon ay pinangunahan ng Asipolo Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Lorna B. Butak, Acting Chief of Police ng Asipolo MPS bilang lead unit, at ang Provincial Intelligence Unit ng Ifugao PPO, katuwang ang 1st Ifugao PMFC, RID Procar, Regional Mobile Force Battalion 15, Regional Intelligence Unit 14 at iba pang unit ng Asipolo MPS. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng RA 7610 na inisyo ng RTC Branch 14, Lagawe, Ifugao. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Asipolo MPS para sa kaukulang dokumentasyon bago isagawa ang turnover sa kinauukulang korte. Patunay ito na ang kapulisan ng Asipolo ay patuloy sa pagpapatupad ng batas at pagtugis sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang electronic electrician sa isinagawang bypass operation ng Pro5 sa Malinaw, Albay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Malinaw MPS bilang lead unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company ng Albay Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 5, Albay Maritime Police Station at PDEA Albay Provincial Office at PDEA Regional Office 5. Naaresto sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Maki, 35 anyos, isang street-level individual at residente ng Tabaco City. Nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang humigit kumulang 28.5 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 193,800 pesos. Ang naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Malinaw MPS para sa tamang disposisyon. Isinagawa ang paghalughog, inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa mismong lugar ng insidente sa presensya ng suspect at mga dinakdang saksi alinsunod sa umiiral na alituntunin. Ang matagumpay na operasyon ito ay patunay ng matibay na paninindigan ng Pro5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director, sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Patuloy ring sinasagawa ang intelligence monitoring upang matukoy ang pinagmumula ng illegal na droga at tuloy magsugpo ang paglaganap nito sa komunidad. Mula dito sa Albay, ako po si Police Staff Sergeant Merc Culito Pilo Bendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang batang nawalay sa kanyang pamilya habang nasa dalampasigan ng barangay Kapipisa, Tansya, Cavite. Ang agaran ay nagbigay ng tulong matapos ito dalhin ang isang concerned citizen sa ating himpilan. Sa mabilis at maagap na pagtugon ng ating mga tauhan ng istasyon, tiniyak ang kaligtasan ng bata at agad na isagawa ang hakbang upang matuntun ang kanyang pamilya. Sa tulong ng koordinasyon at dedikasyon ng mga personel, patagumpayan na ibalik ang bata sa kanyang ina na ligtas. Ang aksidenteng ito ay patuloy na kahalagaan at malasakit ng ating mamamayan at kahandaan ng kapulisan sa pagbibigay ng agarang serbisyo para sa kaligtasan ng bawat isa. Mahigpit na paalala sa lahat ng mga magulang na tagapag-alaga, bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak, lalo na sa mataong lugar tulad ng Dalampasigan. Gusto mo paglaki? Wow. Samantala, patuloy ang police visibility sa gabi sa Naik, Cavite. Bilang bahagi ng pinaigting na seguridad at nagpapanatili ng kaayusan ng komunidad. Nagsagawa ng night patrol operation ang tauhan ng Southern Cavite Maritime Law Enforcement Team sa may barangay Labak, Naik, Cavite. Kasituang ang ating Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS at ang Barangay Service Point Officers o BSPO sa Barangay Labak, Naik, Cavite. Sir, bawal na po tayong mag-video, okay? Mula dito sa Regional Maritime Unit 4A, Cavite Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN News Correspondent, Chief Master Sergeant Dan Dimasog, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.
16 na individual ang naaresto sa isinagawang joint operation ng Regional Maritime Unit 8 Southern Leyte Maritime Police Station sa pangunguna ni Police Captain Reno L. Akangan at kinatawan ng Mines and Geosciences Bureau ng Southern Leyte matapos umano makatanggap na impormasyon mula sa isang confidential na informant ukol sa umano illegal na pagmimina sa nasabing lugar at agad naman nagkasa ng anti-illegal mining operation at surveillance at naaktuhan naman ng operatiba ang mga suspect na actual na nagsasagawa ng pagmimina at gumagamit ng improper filtration equipment o tinatawag na banlasat upang makakuha ng mga mineral. At agad naman ang lumapit ang PNP Maritime Group at humihingi ng kaukulang permit sa MGB. Gayunpaman, nabigo na magpakita ng anumang legal na dokumento ang mga individual. Dahil dito, sila ay inaresto at kinasuhan ng paglabag sa Section 103 ng Republic Act number 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 na nagbabawal ng pagmimina ng walang kaukulang permit o pahintulot mula sa pamahalaan. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang kagamitan kabilang ang sluice box o banlasan, water pump, hose, pala at iba pang mga kagamitan na ginagamit sa pagmimina. Ang mga nahuling individual ay binasahan ng kanilang karapatan o Miranda rights at kasalukuyang nasa kustudyan ng Southern Leyte Maritime Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Isa sa ilalim naman sa kaukulang aksyon ng Mines and Geosciences Bureau ang kanilang kaso. Pinalalahanan ng kapulisan ang publiko na sumunod sa umiiral ng batas laban sa illegal na pagmimina upang maprotektahan ang kalikasan at maiwasan ang kaparusahan sa batas. Mula dito sa Regional Maritime Unit 8, Southern Leyte Maritime Police Station, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jefferson V. Dakiwag, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Don Carlos Municipal Police Station ang isang lalaki dahil sa pang-abusong sexual sa isang minor de edad sa Don Carlos, Bukidnon. Agad na na-report ng mga kaanak ng biktima sa pulis ang pang-aabuso ng kinakasamang ama nito. Kaagad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya. Tinungo ng mga rumesponding pulis ang tirahan ng biktima kung saan pinaniniwalaang naroon ang lalaki. Sinubukan umano nitong umiwas sa pag-aresto sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay at pag-akyat sa bakod ng kapitbahay, ngunit naabutan at naaresto rin ng mga otoridad. Lumabas sa paunang investigasyon na 2 beses umanong inabuso ang biktima. Sa ikalawang insidente, nakapaglaban at nakatakas ang minor de edad at agad na nagsumbong sa kanyang lula na siyang nagulat sa iba't ibang kaanak at humingi ng tulong sa pulisya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Don Carlos Municipal Police Station ang naarestong lalaki habang hinahanda ang pagsasampa ng mga kasong qualified rape at attempted rape kaugnay sa Republic Act number 7610. Isa sa ilalim ang biktima sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development, kundi DSWD, para sa kinakailangang proteksyon, counseling at suporta nito. Pinuri naman ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang mabilis na aksyon ng mga kapulisan at muling hinikayat ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang uri ng pang-aabuso o impormasyon na may kaugnayan sa seguridad upang maprotektahan ang ating komunidad. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network Correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.